This Sunday, ang ating pong series, though we are having a Palm Sunday service, pero yung ating pong series ay may kinalaang tamagat pa rin ay obedience and submission. Obedience and submission, kaya yung ating pong topic today is obedience and submission to God's will. Basahin nga po natin, ulitin natin, sabay-sabay. To God's will. Ayan, ang pagsunod at pagpapasakop sa kalooban po ng Diyos. Ayan. So this Palm Sunday po, we remember po the Jesus triumphant entry and yet humble entry po into Jerusalem. It's a day that marks the beginning of the Holy Week and foreshadows His ultimate sacrifice, reminding us of His kingship and the path to redemption. Ang scripture po natin matatagpuan sa Matthew chapter 21, verses 1 to 11. Ayan, kaya po pwede natin basahin niya, Matthew 21, verses 1 to 11. Pwede po sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready? Next verse. You shall say, the Lord has a need of them, and immediately He will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ayan, praise be to God. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Yan po yung account ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. This describes Jesus' entry to Jerusalem and also the response of the crowd. So makita natin kung paano po yung mga tao, sila po ay nagpuri sa Diyos, no? At nagsabing, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kaya sabi po, masaya ang atmosphere nung pumasok si Jesus sa Jerusalem. At mga tao ay high spirit sila. Talagang nagpupuri sila, no? At may kita rin natin sa Luke chapter 19, 28 to 44, na doon kumpleto po na pre-provide yung account ng pagpasok ni Jesus doon, including the weeping over Jerusalem. Kasi po, nung pumasok si Jesus dito sa binasa natin sa Matthew, hindi binanggit ni Matthew na bago pumasok si Jesus sa Jerusalem, siya po ay nalungkot at siya po ay umiyak. Kasi po, alam ni Jesus kung ano mangyayari in the future, alam niya kung ano mangyayari sa Jerusalem, lalo na yung Jerusalem kung paano po ito ay babagsak, kung paano po ito ay yuyurakan ng mga dayuhan, at yung mga tao doon, hindi siya nakilala bilang hari at tagapagligtas. No? So, naiyak si Jesus. Nalungkot si Jesus sapagkat yung mga tao hindi nila naunawaan ang nangyayari na katuparan ng propesiya. No? Saan po ang prophecy makikita natin? Sa Zechariah 9:9, sinabi po ni
Prophet Zechariah na the king will be riding on a donkey. No, ang hari ay papasok sa Jerusalem sakay ng isang asno o donkey. At yun po ay nagre-represent ng humility, no? Na hari, bagaman siya yung hari, subalit siya po ay mayroong pagpapakumbaba. Sabihin natin, humbleness and humility. Ayan, no? So, tingnan natin po yung tinatawag na key themes of Palm Sunday. Meron tinatawag na key themes ang Palm Sunday. Ano-ano po yan? Okay? Number 1 po yung tinatawag na triumphant entry. Sabi niyo, triumphant entry. Ayan. Yan po yung Jesus' arrival in Jerusalem, greeted by the crowds, waving palm branches and shouting, Hosanna. This symbolizes His kingship and a hope of a new era. Ayan. So, nung pumasok daw po si Jesus sa Jerusalem, yung mga tao ay nagiyawan, sumisigaw, bumabati, pero may dala silang branches. No, kaya nga tinatawag na Palm Sunday, merong, anong tawag yan? Palaspas sa Tagalog, ano? Ayan. At yun, inawagayway nila yon habang pumapasok ang Panginoon. Yung iba naman, inilalatag nila yung kanilang palaspas sa daanan ng Panginoon. No? At sila'y sumisigaw nga ng Hosanna, na kinikilala nila, si Jesus ay Son of David. Naalala niyo si King David? Siya po ang isa sa mga dakilang haring nabuhay. At siya po ay descendant ni David. Kaya sinasabi nila, Hosanna, Son of David. Pero sabi po, ikalawang key themes ng Palm Sunday ay yung tinatawag na humble king. Ayan, humble king. Sabi niya, humble king. Ayan. Pinili nga po ni Jesus sumakay sa isang donkey, which is a symbol of peace. No? Yung donkey is a symbol of peace. Kasi kapag yung malaking kabayo, yan po yung ginagamit sa labanan, sa war. At yan yung ginagamit ng mga warrior, ng mga nakikipaglaban. Ano? Pero si Jesus, ang sinak niya is a donkey. It is a symbol of peace. Also fulfills Old Testament prophecy and highlights His gentle and servant-like nature. So, siya po yung hari na gentle, humble, and servant-like. No? Kakaiba talaga yung pagiging hari ng Panginoong Jesus. Hindi kagaya ng ibang hari na tao lang, na opposite sa karakter ng Panginoong Jesus. At siya po ang hari natin. Amen? Siya ang kinikilala nating hari. The King of Kings and the Lord of Lords, a humble king who entered Jerusalem. And then sabi po third, meron tinatawag na foreshadowing of suffering. No? Sa Palm Sunday, ito po ay prelude of the events of the Holy Week, including po yung Jesus' crucifixion, emphasizing the cost of His love and the path to salvation. So makikita natin na pagpasok po nito ni Jesus, ay pinapakita na dadaan si Jesus sa matinding suffering, no? At crucifixion, at ito yung magiging daan ng ating kaligtasan. Ito yung paraan para iligtas niya ang sangkatauhan. Sabi nga ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that is Jesus, no? That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No? Ito po ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, inialay ng Panginoon ang Kanyang sarili. And then, next, sabi po dyan, call to follow. Sabi niyo, call to follow. So, merong panawagan po, no? Ang Palm Sunday invites us to reflect on our own choices and to consider how we will respond to Jesus' call to follow Him even through the difficult times. Ayan. Meron pong panawagan o pag-imbita ang Panginoon ngayong Palm Sunday, pagpasok ng Lenten season, for us to reflect on our own choices.
No, mag-reflection po tayo. Tingnan natin kung ano yung ating mga pinipili, no? Sa buhay, mga desisyon sa buhay. At i-consider po natin kung paano daw tayo mag-response sa tawag ng Panginoon na sundin siya. No? Kung sakaling tayo ay sumusunod na sa Panginoon, siguro contemplate natin, reflect natin kung paano tayo magpapatuloy pa. Na continue natin yung pagsunod sa Kanya. Sabi po, even through the difficult times. Kahit na mahirap ang sitwasyon, kahit marami tayong problema, kahit na nagkakasakit tayo, kahit na anong pinagdadaanan natin sa buhay, ang tanong, papatuloy ba tayo sumunod sa Panginoon? Yun po ay pwede nating i-reflect ngayong Holy Week. No? Then, next, sabi po yung hope and redemption. Hope and redemption. Sabi, despite the suffering to come, Palm Sunday reminds us of the ultimate triumph of Jesus' resurrection and the hope of eternal life through Him. So sa kabila po noong paghihirap ng Panginoon, suffering na dinaanan niya, yung kamatayan niya sa krus, meron pa rin hope and redemption. May pag-asa. Merong pagtubos. Ano po yun? Yun yung hope of eternal life through Jesus Christ. No, alam naman natin, hindi nagtapos nung Good Friday, yung pag-alay ng Panginoon. But on the third day, sabi ng Bible, He rose from the dead. No? Nabuhay muli ang Panginoon mula sa mga patay. At yun ang pag-asa natin ng mga Kristiyano. Andiyan ba kayo? That is our blessed hope. No? Sabi nga ni Paul, kung wala yung resurrection, baliwala yung pananampalataya natin. No? Kung walang pagkabuhay na maguli si Jesus, sayang yung ating pagiging Kristiyano. Baliwala. Pero dahil nga po si Jesus ay nabuhay, there is hope. May pag-asa. Yung ating faith ay hindi baliwala. Yung ating faith ay mayroong kabuluhan. Amen po ba? Hello? Ayan. So, napakahalaga po na ating makita yung ginawa ng Panginoong Yesus na pag-aalay ng kanyang sarili is an obedience and submission to the will of His Father. No? Obedience and submission to God's will sa kalooban ng Ama. Hindi naman po ginawa ni Jesus yon on His own lamang, but on the will of the Father. Ngayon, tingnan natin. Meron po tinatawag daw na 4 types of obedience. Sabi niyo, 4 types of obedience. Ayan. 4 na klase daw ng pagsunod. No? Ang unang, these 4 types of obedience po are the following na atin pong titingnan. Number 1 is the obedience of the soldier. Sabi niyo, obedience of the soldier. Ayan, basahin natin. Ito raw pong obedience nito, sabi, this is obedience driven. Teka po, ulitin natin. Sabay-sabay. 1, 2, ready? This obedience driven, often seen in military context where commands are followed without question. Ayan. Ang una daw pong klase ng obedience ay obedience ng isang sundalo o ng isang soldier. Na ito raw po is a sense or it is driven by a sense of duty and obligation. So lahat po ng ating mga kasundaluhan, kapulisan, lahat po ng mga military or soldiers, they have a sense of duty and obligation. At sa military nga, sabi, meron silang command na to obey first, ano nga yun? Kalimutan ko. Ha? To obey first before you complain. Ayun. No? Or without question, susunod daw po sila nang hindi nagtatanong. Yan po ang obedience of the soldier. Pangalawang na
types of obedience naman ay yung obedience of the servant. Ayan, basahin po natin yung obedience ng servant. This type of obedience is motivated by payment or reward, where individuals obey to gain benefits or avoid punishment. Ayan. So makikita naman natin, ito yung obedience ng isang servant o isang tagapaglingkod o siguro sa ating modern times, obedience of an employee. No? Yung trabahador o yung nagwo-work. No? Kasi ang obedience na ito, type of obedience na ito is motivated by payment. Sabi niyo, payment. Ayan. Sino ba ang binabayaran? Sino ba yung tumatanggap ng sweldo? Hindi yung trabahador, yung servant. Amen po ba? Meron ba mga servant dito? Taas sa kamay. Hello? Sino po yung mga nagtatrabaho dito? Ayan. So kayo po ay obligadong sumunod kasi kayo ay binabayaran ng inyong mga amo. Amen po ba? Ayan. Sabi diyan, payment or reward, where individuals obey to gain benefits and avoid punishment. Ayan. So, ang servant sumusunod talaga kasi merong payment or reward. Next type of obedience is yung obedience of the slave. Sabi niyo, slave. Sabi diyan, basahin natin, this is obedience stemming from fear of punishment or coercion, where individuals are forced to comply with orders. So ito naman yung pagsunod ng mga alipin na kung saan dahil sa takot, kaya sila sumusunod. Alam mo yun, pag hindi ka sumunod, meron kang kaparusahan. Ganyan yun, no? That is the obedience of the slave. O kaya merong pananakot, merong coercion. They are forced to comply with orders. So meron palang ganong pagsunod, no? Sa pilitan ito. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka. Kung hindi, sabi po, there is punishment or coercion. Nga naman, makikita natin, pag slave, o katumba sa atin ngayon, di ba, yung mga katulong sa bahay, totoo naman, merong ibang abusadong mga amo na kapag ka hindi sumunod yung kanilang katulong, minsan pinaparusahan. Minsan pinaplansya yung muka, no? Mga matitindi, mga parusa, mga tawag to, human rights violation. No? Andiyan yung kung ano-anong ginagawa. Tinatratong hayop ang mga katulong. So, ito po ay napipilitan silang sumunod sa takot na sila ay gawa ng ganong parusa. Obedience of the slave. Next, fourth ay yung obedience of the lover. Sabi niyo, obedience of the lover. Ayan. Basahin natin. This is the highest form of obedience, characterized by willing and joyful compliance, motivated by love and a desire to please. This type of obedience is rare, sabi, where a person is happily to literally obey the most difficult command with love. That is a progression, where at first one's intellect prevents one from literal obedience, but it is a step. So ito raw po ang pinaka-highest form of obedience, yung obedience of the lover. Na ang ibig sabihin, kaya ka sumusunod dahil sa pag-ibig o pagmamahal. Kasi meron siyang willingness and joyful compliance. Sumusunod ka kasi gusto mo, kasi masaya ka, kasi maring mahal mo yung nagutos sa iyo, o meron kang malasakit, meron kang pagmamahal at pagsunod. Yeah. Sabi po, this type of obedience is rare. No? It literally obey the most difficult command with love. Ayan. Sabi mo sa iyong katabi, obedience with love. Ayan. Yun daw po ang magandang pagsunod na ang motive natin ay pag-ibig. May pag-ibig. Kaya tayo sumusunod. At yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. Pag sumunod tayo, merong pag-ibig sa Kanya. Amen po ba? Hello?
Ayan. Sabi po, obedience with love. So, balikan natin si Jesus, sabi gano'n, obedience and submission to God's will. Ayan ang motive din ng Panginoon. Kaya siya naparito sa lupa para sundin ang kalooban ng Ama at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Now, Jesus gave us the perfect example on obedience and submission to God. Siya ang perfect example natin, wala nang iba. Kasi siya ay sumunod sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Sa John 6:38, sinasabi po ni Jesus sa kanyang salita, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Naparito raw ang Panginoon sa lupa hindi para gawin ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Ama na nagpadala sa Kanya, walang iba kundi ang Ama sa langit. Sa John 4:34, sinabi naman ng Panginoon, "My food," Jesus said, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." So, maliwanag, sabi ng Panginoon, ang pagkain ko ay ang sumunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa akin at hindi lamang sundin siya, kundi tapusin ang pinagagawa niya sa akin. At yun po, tinapos nga po ng Panginoong Hesus yan doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan siya'y namatay para tayo po ay iligtas. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ni Jesus. Ayan. At hindi lang ho tayo na nandito sa loob ng church. Ang mahal ng Panginoon. Mahal ng Diyos ang mga tao sa labas. Mahal ng Diyos ang mga kamag-anak natin. Mahal ng Diyos ang mga kaibigan natin. Mahal ng Diyos ang mga kakilala natin, katrabaho, kaeskwela, kapitbahay, at lalong-lalo na yung mga kaaway natin. Mahal din ng Diyos. Amen. Hello? Mahal tayo lahat ng Panginoon. Sabi, that is the very reason why Jesus came down on earth and became man. He came as an act of obedience and submission to the will of the Father in heaven. And all that He said and all that He did while He was here on earth were all in obedience and submission to the will of His Father. So lahat po, mula nung pinanganak si Jesus, mula nung siya po ay lumaki, no? Mismo kay Mary and Joseph, na kanyang magulang sa lupa, naging masunurin po ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Bible, lumaki siya na pleasing to God and pleasing to men. No? At alam natin na nung siya ay nagsimula ng ministry, lahat po ng ginawa ng Panginoon ay naaayon sa kalooban ng Ama sa langit. Nandyan siya po ay nangaral, nagturo ng salita ng Diyos, nandyan po siya ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga masasamang spirito, at higit sa lahat, bumuhay ng mga patay. At kanyang ibinahagi sa lahat ang kaharian ng Diyos na tanggapin ng mga tao. Lahat ito ay ginawa niya dahil sumusunod siya sa kalooban ng Ama sa langit. He knew that obeying His Father's will was not easy. No? Hindi madali yung pagsunod sa Ama sa langit. No? He has to undergo suffering physically, emotionally, and mentally. If you remember, doon po sa Garden of Gethsemane, nag-pray si Jesus. Ang kanyang prayer doon, sabi ka na, kung pwede lang na malampasan niya ang pagsubok na yon, gusto niya. Pero sabi niya, not my will, but thy will be done. No, sabi niya sa prayer, if it's possible to pass the cup of suffering and death, but instead he said, nevertheless, not my will, but thy will be done. Ayun po yung nag-pray siya na, sabi ng Bible, yung kanyang pawis, sobrang stress, sa sobrang paghihirap na nararamdaman niya, nagmistulang dugo yung kanyang pawis. Ganon.
Kaya yung pagsunod is not always easy. Sabi natin, obedience is not always easy. Minsan may mga dadaanan tayong pagsubok, may dadaanan tayong kahirapan, may dadaanan tayong minsan sa pagsunod natin ng mga adversary, mga kaaway, may mga padala ang diablo na, alam mo yun, i-distract tayo. Pero kung decided tayong sumunod sa Panginoon, walang makakahadlang po sa atin. Amen po ba? Amen? Kapag decided tayo sumunod sa Panginoon, nothing can hinder us. Even, sabi nga, the gates of hell cannot prevail. No? Lalo na, if we obey God as a church, sabi nga, the church was established by Jesus, and even the gates of hell cannot prevail against it. Kaya sabi ka pagsunod sa Diyos, talagang kailangan decision po yan sa ating buhay. It is a decision we have to make for our life. Now, in the Bible, makakakita tayo ng istorya ng isang pagsunod sa pamagitan po ng buhay ni Joshua. The story of Joshua's obedience on taking down the walls of Jericho. Kung kayo po ay familiar dito, ito po yung time, sabi nga this verse is about Joshua and the walls of Jericho, found in Joshua 6:20-21. Dito po, it tells the story of the Israelites marching around the city with priests blowing trumpets, and the walls falling down flat after the people shouted. Then the people entered the city and destroyed it, sparing only Rahab and her family. Dito po sa story nito, it shows that because of Joshua's obedience to the instruction of the Word of God, the walls of Jericho collapsed. They were victorious in battle because of their obedience and submission to God. Ano po yan? Siguro yung walls of Jericho, hindi po kasing nipis ng mga walls natin dito. Yung ating wall, tingnan niyo po ito. Manipis yan, no? Kasi hollow blocks lang yan. Na nilagyan ng palaman na semento at pagkatapos binalutan ng semento sa magkabila, Pero matibay naman, pero manipis. Compared to the walls of Jericho, na yun po ay napakakapal at napakalaki at napakataas, na hindi kaya po yan manually i-destroy o pabagsakin. Palagi ko kahit mayroong kanyon, hindi ganon kadali pabagsakin yung walls of Jericho. Dahil alam natin from the history of wars, yung mga malalaking pader, kahit binobomba na po yan ng mga kanyon, hindi po agad yan bumabagsak ng isahang bagsakan. Amen. Pero ang storya po ng walls of Jericho, hindi ginamitan ng puwersa, hindi ginamitan ng anumang weapon. Only prayer, only praise to God, at pagsunod sa instruction ng Panginoon. Ano ba ang sabi ng Panginoon kay Joshua? Sabi ng Panginoon, kayo pupunta doon sa walls of Jericho, iikot kayo na kasama ang mga priest, mga saserdote, ang mga lingkod ng Diyos, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Sila ay magmamarcha doon, iikot. Yung 6 na araw, tahimik lang sila. Ikot lang sila roon. So yung mga gwardya o yung mga kalaban doon, siguro sabi, anong ginagawa nitong mga Israelitang ito? Para sa kanila siguro, katatawanan. Kasi may ikot lang sila, walang ginagawa . But on the 7th day, ang sabi po, instruction ng Panginoon kay Joshua, pagkatapos ng 7th ikot, iboblow ang trumpet ng mga priest and then sisigaw sila na malakas. Pag sigaw po nila na malakas, the whole walls of Jericho crumbled down. Bumagsak, nag-collapse ang makapal at malaking pader ng Jericho. At bakit po nangyari yan? Because of
Joshua's obedience to God. Dahil sumunod siya. Amen? Kaya po pag sumusunod tayo sa Panginoon, alam nyo, wala imposible sa ating buhay. Kasi lalo na kung ang prayer natin, yung desire natin, hinihiling natin sa Lord, ay imposible, pero kung masunurin tayo sa Diyos, pwede po sagutin ng Diyos yung ating panalangin. Amen po ba? With God, nothing is impossible. Kaya nung bumagsak yung walls of Jericho, nakamtan ng mga Israelitas ang tagumpay. No? Makita natin, they destroyed the city at ang kanilang niligtas lang si Rahab and her family. Why? Because si Rahab po, siya po yung nagligtas sa 2 espiya na ipinadala ni Joshua para magtiktik o mag-spy doon po sa Jericho bago sila nag-march. So, obedience. Sabi nga natin, obedience. Importante po yung obedience, no? On the contrary naman, makikita natin ang disobedience o ang pagsuway ay meron din namang kaparusahan. Makita natin to sa experience po sa buhay ni Haring Saul. Si Haring Saul, alam natin, ang first king of Israel. No? Sa kanya naman buhay, nung una nagtatagumpay siya. Sa mga labanan, Saul experienced yung victories in battle. No? But the moment na siya po ay nag-disobey sa Panginoon o hindi sumunod sa utos ng Diyos, naka-experience po siya ng pagkatalo sa labanan. At higit sa lahat, ang pinakamasakit na consequence, yung corona ng paghahari ay inalis sa kanya ng Diyos. Tinanggal ng Diyos yung pagiging hari niya at inilipat, kanino po nilipat? Kay Haring? Hello? Gising pa ba kayo? Sino po ang pumalit kay Haring Saul? Si King David. Yes, si King David. No? Pinalit. Bakit? Kasi nakita ng Diyos sa puso ni Haring Saul, hindi na siya sumunod. At hindi na siya nagpapasakop sa Diyos. No, yan po ang consequence. Sabi ron, he lost everything when he disobeyed God. There is always a destruction and punishment whenever we disobey God and His authorities given to us. Ayan. So tanda po natin, mas mabuti ang sumunod kesa sa sumuway. Lalong-lalo na sa ating Panginoon. No? Ano bang naging kasalanan ni tawag ito? Haring Saul. Siya po ay hari, at ang hari mayroong katungkulan sa pagiging hari, no? May responsibilities. Ang ginawa ni King Saul, yung pong katungkulan ng isang propeta, yung ginagawa po ni Prophet Samuel na pag-o-offer ng sacrifice sa Lord, ay pinakialaman ni Haring Saul. No? Kasi, inihintay niya si Prophet Samuel. Medyo na-delay, medyo na-late. Abay, sabi niya, ang tagal naman ni Prophet Samuel, kailangan na tayo mag-offer. Ako na lang ang mag-offer, sabi ni King David. So, pinakialaman po niya yung trabaho ng propeta. Siya yung naghandog ng sacrifice sa harap ng Panginoon. Hindi po yun trabaho ng hari. Andiyan ba kayo? Ang pinagagawa ng hari sa kanya ay yung kingship, yung paglilid sa Israel. No? At isa pa, bilang hari, yung kanya pong experience sa battle, no? Marami po siyang napatay, hindi po yung pwede mag-offer sa Panginoon kapag meron ka nang napatay. No? Magiging marumi ka na sa harap ng Diyos. Kaya nga yung prophet lang ang ina-accept ni Lord na gaganap nun, si Samuel. So because of that, ayun po, nagkaroon po siya ng punishment. Sabi po, obedience needs sacrifice, but obedience is better than sacrifice.
Dito natin nabasa yung verse na yan sa 1 Samuel 15:22, na ang sabi po ron, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fats of rams." So sa verse na to, in-emphasize po that God's greatest desire for His people is to obey His commands, rather than simply performing rituals or making sacrifices. Mas malaga pala sa Diyos yung sumusunod tayo kaysa sa mga ritual o practices natin, kaysa sa mga tradisyon natin, kaysa sa mga nakaugalian natin ginagawa. So kahit pala gawin natin yung tradisyon, ritual, kung sinusuway natin ang Diyos, kalooban niya, hindi rin matutuwa ang Diyos sa atin. Amen. Hello. Yung example po ni Saul ang makikita natin doon. Now, as Christians, sabi ka, we need to learn obedience and submission in our life. Pwede ba basahin natin ulit yun? Sabay-sabay. As Christians, ayan, kailangan po daw nating matutunan ito. We studied po last week, pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, na we need pala to obey and submit to the authorities above us. There are authorities po na binigay ang Diyos sa atin. Ano-ano po yan? Family, school, government, work, at saka po ang church. So, sa lahat po ng institusyon na yan, mayroong itinalaga ang Diyos na authority o dapat sundin. So these authorities po are in the family, school, government, work, and in our church. Yung pong principle of obedience and submission are all the same in all these areas. No, yung prinsipyo ng pagsunod at pagpapasakop, pare-pareho po yan sa lahat ng areas na yan, sa lahat ng institution na yan. Pag lumabag ka, merong parusa, merong consequence. Pag sumunod ka, merong blessing. Amen po ba? Hello? They have the same application and also the same results. Obedience and submission produces blessings, no? And disobedience and subordination produces curse and consequence. Yun na nga po, tinignan natin yung dalawang halimbawa ng sumunod, si Joshua, na blessed ng Panginoon. Si Saul, hindi sumunod, yun, tumanggap siya ng punishment sa kanyang pagsuway. So, we as Christians, we need to learn obedience and submission po in our life. No, sabi po in conclusion natin, we are commanded by God to obey and submit to all authorities given by God. We should obey wholeheartedly. Sabi niyo, wholeheartedly. Our obedience will bring blessings into our lives, and God blesses those who obey. Remember po, church, Jesus is the best example of obedience and submission. Let us follow the example of Jesus today. Now, if we want to be pleasing po in the sight of God, we must obey God. Ano po? Bakit po kailangan natin pag-aralan ng obedience? Simple po ang dahilan. Hindi po tayo by nature masunurin. Ang tao po by nature ay matigas ang ulo. Andiyan ba kayo? Sabi mo siya yung katabi, mabait ka ba? Masunurin ka ba? No? Hindi ho tayo masunurin by nature. Matigas ang ulo natin by nature. Masuwayin tayo by nature. Maliit pa nga lang tayo eh. Bata pa lang tayo. Sumusuway na tayo sa magulang natin. Dala-dala natin yan hanggang paglaki. Kaya pag naging estudyante tayo, minsan di natin sinusunod yung teacher. Pag nagtrabaho tayo, minsan may reklamo tayo sa employer natin. Pag naging voter tayo, minsan nagreklamo tayo, hindi natin gusto yung ibang kandidato.
by nature po, hindi tayo masunurin. Kaya natin pinag-aaralan ito sa loob ng church para matuto tayo. Sa pamagitan ng example ng Panginoon, example ng mga biblical characters, at syempre, para ma-encourage tayo sumunod. Amen po ba? Para sa benepisyo natin ng pagsunod, hindi po para kanino man, para sa atin yun. Tayo ang mapagpapala, tayo ang gaganda ang buhay, tayo ang malalapit sa Diyos, higit sa lahat tayo ang maliligtas sa buhay na ito kapag sinusunod natin ang Panginoon. Amen. So, kagaya ni Joshua, sabi nga, choose you this day whom you shall serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen po ba?